ito ipapaliwanag ko lang. Yung ikinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Di ba? Now, sa paggawa niya ng trabaho niya, sa operation, it so happen, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa pero isa siya doon sa nasawi. Oops, I smell something fishy. Mukhang iba na naman ang binabanatan ng mga DD sheets. Bakit parang nakakaamoy ako na mukhang ang target naman nila ngayon ay si Senator Raffy Tulfo? Dahil ba sa nangunguna si Senator Raffy Tulfo sa 2028 presidential election? Parang iba na naman. Grabe talaga ang level ng mga DD sheets. Kung sino ang nakaharang sa daan ni Sara ay kanilang ginigiba. Wow! Parang sila yung mga diktador. Alam niyo, demokrasya tayo eh. Dapat mababayaan niyo kung merong kakalaban kay Sara sa 2028. Huwag kayong ganyan. Sama ng ugali niyo. Sa totoo lang Sa totoo lang. Pansin ko lang kasi dati di ba binabanatan niyo si Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos ngayon naman, binabanatan niyo ng gusto si Senator Raffy Tulfo dahil lang sa tinalo niya si Sara dyan sa survey. Hello, halatang halata naman yung issue na to, binabalik ninyo. Yan, tagal-tagal lang yan. 4 years ago, binabalik niyo para kayong bumbuhay ng multo. Palibasa kasi, kayong mga DD sheets, ang hilig-hilig niyo sa mga ghost employee, ghost students, at iba-iba pang mga ghosts, no? Kaya ngayon, pati yung issue na napakatagal nang natutulog at nahihimlay, ngayon ay inyong ibinabalik dahil lang sa gusto niyong gibain ang imahe ni Senator Raffy Tulfo. Magbago naman kayo ng strategy kasi kitang-kita naman di ba? Huwag nang mag-deny. Halatang halata ang mga bayarang DD shit vloggers. Halatang halata di ba? Huwag nang mag-deny. Basahin lang natin yung isa ditong statement from the office of Senator Raffy Tulfo. Sabi dito, it has come to our office attention that splice video of Senator Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago. Grabe no, 2020. 4 years na to is making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Wow! Parang ganyan din yung ginagawa niya, di ba? Kina PBBM, kina Speaker Martin Romualdez, kung halatang-halata naman di ba? Hello! Sa pagkakarecall ko sa issue na to, no? Ito yung issue na binatikos ni Senator Raffy Tulfo, atong isang men in uniform dahil nga hindi pinanindigan yung babae na kanyang nabuntis. Pero, naipaliwanag na yun Senator Raffy Tulfo. Hello, mga didishit sa tantanan nyo na yan, yung issue na yan. Halatang halata kayo, talaga naman. Alam nyo, kahit anong gawin nyo na paninira doon sa mga presidentiable na nakakalamang kay Sara, wala na Kasi sa issue pa lang ng West Philippine Sea, taob na kayo. Kaya pwede ba, huwag na kayo manira ng imahe na paghahalata ang inyong mga galawan. Real talk.